afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 7, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Phil Street, corner ng B. de los Reyes, Barangay 8. Ano ba yan? Barangay 8, Sangandaan, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Tira Tower, sa may Ogong Norte, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Display mo namin po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan at walang pinag-uusapan dito. At pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Babalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila.
maski po yung mayayaman ay makatanggap na po. Wala na pong pili-pili, wala na pong lista-lista, pangkalahatan po ito. Okay, tama po. Ito yung, First on ka makakatanggap ka na po. ito po yung feedback sa atin. Karamihan po, yung mga nagte-text, katulad ng 9854 sa ating text connect. Sana po kahit SSS pensioner ay may social pension kasi po mali lang yung aming pension sa SSS. So kung ito po ay matutuloy, Ang sabi ko naman, itong tinatanggap nila sa GSIS, SSS, ay pinaghirapan naman nila ito. Natanggal naman, natabawas naman sa present na doon sila ay nagsahanap buhay pa. Doon na nakasabad na. So, bakit naman sila na naman discriminate? Sa kanila naman talaga ito'y self-protecto. So, yun, kasama po sila, kasama po lahat. Basta 60 years old ka, mayaman ka, mahirap, may tinatanggap kang pension o wala, kasama ka na dito sa Universal Social Pension. Ma'am Mila, kaso po matagal na nga po yung sinusulong nyo. Saan kayo sinusulong? Sabi nyo nga po, 10 taon na. Tapos sa ulo, yung Congress, inaprobahan naman po ng 19 Congress. Kaya lang po, hindi naman po naiipasa sa Senado. So, ngayon naman po siguro ay may papagawa. Umaasa po ba kayo? May pag-asa pa ba ang ating mga senior? Sa palagay ko naman po ay may pag-asa na po ito kasi tatlo pong senador ang nag-file po sa Senado ng ganyan ding batas. At pinag-uusapan na rin po doon ang committee chairman ng Social Justice ngayon ay si Erwin Tulfo. Isa rin nagsusulong na kapakanan ng mga senior citizen ay ng malayas. Oo, kasangga ko doon sa Congress. So, palagay ko naman, kasi nga nag-aprubahan ngayon sa Senado. Kung darating sa ating Pangulong Presidente, ay alam ko, aasinan niya ito dahil mahal niya para nakasabat siya. Karaniwan pong sinasabi, wala daw pong pondo. Kaso napupunta lang po sa Kurakot sa ngayon po ba talagang sigurado po na kayo magkakapondo na po ating mga senior? Well, yung 500 kasi, may pondo na. Pero ngayon kasi, nag-approve kami na gawin sa committee, approval sa committee na 1,000. O kasi, siyempre, sabi naman ng mga convention natin, para pantay-pantay natin sa convention. No, wala kasamahan ko sa senior citizen committee. So ngayon, ginawa namin 10,000. O ngayon, kung talagang 500 lang, mahanap na pondo, yun lang ang ano natin. Yun lang ang papa-approve natin. Mabuti pa kaysa wala, ano po? Mabuti na kaysa wala. Yun nga ang sinasabi ko. Mabuti na kaysa wala. At least, may provision naman doon na every year, matataasan ng 250. So, 2 taon lang, magpapantay na, 1,000 na. Okay, kung magiging positibo po ang mangyayari dito, kung maaprubahan po at magtutuloy-tuloy, ano po ang timeline na tinitingnan natin po? Well, ipinagdadasal natin, kaya sabi ko sa ating mga kasamang senior citizen na ipagdasal ninyo na ito ay maaprubahan na itong taon na ito. So, para mapakinabangan na early next year. Ayan po ang timeline na sana po ay ibigay na ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, itong panukalang ito para maging batas na. Pero kahit po walang signature campaign, ipupush pa rin niyo po ito sa inyong komite. Pinupush natin, oo. Pero yung signature campaign na yan, para naman po makita namin na talagang gusto ng mga senior dito. Yung effort lang ba naman sila na ipakita na talaga na ito ay talagang ito ang gusto nila. Para po dun sa mga interesadong isulong yan, isang daw po ba sila pipirma? Ito po may mga nagte-text po sa atin. Marami din yung mga presidente ng barangay, nagpapapirma po sila. Oo. Kaya ayan po, hanapin lang po nila, pipirma po sila. Kasi kanya-kanya po effort, kanya-kanya
na yan, hindi ko naman sinasabi na hindi efficient ang DSWD. Kaya lang kagaya ng sinabi ko, sa dami ng sectors na iniintindi nila, medyo nagkukulang sila. Kagaya ng social pension, hindi na ibibigay ng tamang oras. Nadidelay ng nadidelay. Itong NCFC ngayon o papatupad, wala naman sila ibang inaasikaso. Kasi itong mga programa para sa video, palagay ko naman mas mapapatupad ng oras. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at sana nga po ay matuloy na yung universal pension. Ang dami po umaasa. Okay, magandang hapon po sa inyo. I thank you very much, Kathy, for the opportunity na binigay nyo para maiparating ko sa ating mga nakatatanda kung ano po talaga ang status ng Universal Social Pension at yung mga iba pang batas na ating pinagdadapat. Ating po nakapanayam mga kapuso, si Congresswoman Mila Milagros Aquino Magsaysay. Siya po ang chairperson ng House Special Committee on Senior Citizens. Ayan, nanonood ang aming pinsan na si Candice Luna. Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa iyong panonood. Pagpabalik ng SOS, servisyo on the spot. Relax.
Ito po. Ano kasi may nakalagay na stop doon sa may mga motorsiklo. Sa bandang harap. Sarado pala. Ay, Sarado pala ito ay ngayon. pwede. Sa gilid. Oo. Pwede. Sa harap na lang po yung ano. Thank you po. Yes, na-drop na natin sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna at samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna at samantala, this is Jam, the Filipino channel ng YouTube. Paalam po.